Tutol ang ilang senador na buhayin muli ang parusang kamatayan matapos pumasa sa House Justice Committee ang panukala rito. Para kina Senador Franklin Rilon at Francis Pangilinan, may mga pag-aaral na nagpapakita na hindi tumitigil ang paglaganap ng krimen, kaya nang higpitan pa ang parusa rito. At dapat po nang gawin anilay reformahin ang ating criminal justice system. Para naman kay Senadora Risa Ontiveros, deadly combination ang death penalty, ang pagbaba ng edad ng criminal liability mula 15 sa 9 na taong gulang. Wala pang payag ang ibang senador hinggil dito. Kahapon lumusot na sa House Justice Committee ang panungkala hinggil sa death penalty. Bilang sa mga krimeng iminumungkahing patawan ng parusang bitay ay paggamit at pagtutulak ng iligal na droga, rape, murder at korupsyon. Nakapila na ngayon ng panukala para sa debate sa plenaryo. The move, which pushes for the revival of death penalty as a deterrent to crime, receives a positive reaction from the Volunteers Against Crime and Corruption, or VACC. However, the Commission on Human Rights has a different take on the said matter. Diane Carrer tells us more. The Volunteers Against Crime and Corruption, or VACC, was delighted on the approval of the House Committee on Justice of the bill to reinstate death penalty. According to VACC spokesperson Arsenio Boy Evangelista, the death penalty is an effective tool to create a climate of fear to the would-be criminals and eventually result to a decline of crime rate in the country. Malaking tagumpay ang pagpasa ng death penalty as a tool for crime prevention and deterrent. On a very high percentage, it will prevent heinous crimes. Evangelista adds, the capital punishment is also a solution to the big drug problem in the country. Ito yung best solution na pwedeng i-adapt para makatulong to eradicate or to control ang illegal drug distribution and manufacturing dito sa atin. Makikita po natin dito yung mga nations, neighboring countries with death penalty are all very progressive. The Commission on Human Rights, or CHR, has an opposite view. Commissioner Karen Gomez Dumpit says there is a better solution in solving criminality. Tanging deterrent talaga is kung may nagkasala, dapat may nanghuhuli at merong nagdadala sa hustisya. Kasi yun lang ang paraan para makita na hindi worth it ang paglabag sa batas, no? CHR adds that the government should also prioritize the speeding up of the justice system in the country. Meanwhile, after its approval in the House committee level, the bill restoring death penalty is expected to be taken up in the plenary floor next week prior the session break. For PTV News, Diane Carrer. Sinusulong sa Senado ang pagre-reforma sa sentensyang reklusyon perpetua kung saan tatanggalin na ang parole at gagawing 50 taon ang ipapataw na imprisonment o pagkakakulong. Isa ito sa nakikitang alternatibo sa pagbabalik ng death penalty. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Nanindigan si Senator Laila De Lima na hindi solusyon ang pagbabalik ng death penalty sa krimen sa bansa. Ayon sa senadora, marami ng pag-aaral ang naisagawa na nagpapatunay na hindi epektibong pagsugpo sa krimen ang parusang kamatayan. Sasalungat din anya ito sa pakikiisa ng Pilipinas sa International Convention on Criminal and Political Rights sa pagtutol sa death penalty. We committed not to reimpose death penalty. We would be retrogressing, especially that the global trend is towards abolition. Sa halip na ibalik ang parusang kamatayan, tamang parusa at maayos na pagpapalakad ng correctional system ang nakikitang sagot ni De Lima. Ang pinakasolusyon talaga is yung isagawa na yung mga genuine reforms sa ating criminal justice system. Kung tama ang pagpaparusa, tamang parusa ang binibigay sa imprisonment at tama rin ang pagpapalakad sa ating correctional system. Samantala, dumalo rin sa forum si Albay Representative Edsel Lagman na matagal na rin tumututol sa reimposition ng death penalty. Ang mangyayari nito,
it will exacerbate injustice. It will spawn too much injustice because of the flawed judicial and prosecutorial systems. Ang pagpapabalik ng death penalty ay isa sa mga nais maipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon. Hindi pa gumugulong ang pagdinig ng Senado patungkol dito. Habang sa Kamara naman ay naipasa na nito lamang Martes sa subcommittee ang isang substitute bill. Ipinangako naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may papasa ito sa mababang kapulungan ng Kongreso bago matapos ang taon. Sa Senado, ang panukalang pagbalik ng death penalty sa bansa. At mula sa Quezon City, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali, Sir Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Nanindigan nga si Senator Laila De Lima na hindi dapat ibalik ang parusang kamatayan o death penalty sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa isang forum dito sa Institute of Human Rights sa UP College of Law, isinulong ni De Lima ang right to life at saka tinutulan din ang reimposition of death penalty. Ayon sa kanya, marami ng pag-aaral ang naisagawa na nagpapatunay na hindi epektibong pagsugpo sa krimen ang parusang kamatayan. Sasalungatin anya tayo sa ating pinirmahan sa International Convention on Criminal and Political Rights na nakikiisa sa ibang bansa sa pagtutol sa death penalty. Sa halip na ibalik o i-reimpose ito, ayon sa Senadora ay mas mabuti na lang anya kung ayusin na lang natin ang criminal justice system para masiguro papanagot ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Tamang parusa at tamang pagpapalakad anya ng correctional system ang nakikitang sagot ni De Lima. Isinulong rin ng Senadora ang kanyang alternative bill sa Senado na layong pahabain na lang sa 50 taon at walang parol ang reclusion perpetua. Ito ang pinakamatinding parusang maaaring ipataw sa mga convicted individuals. Samantala, Waila, dumalo rin sa forum kanina si Albay Representative Edsel Lagman na siyang tumututol rin sa pagpapabalik ng parusang kamatayan. Ayon nga sa kanya ay kinalungkot niya na ngayong linggo ay naipasa nga sa Kongreso ang substitute bill na pumapabor sa parusang kamatayan. Minadalian niya ito at inaproba ng kahit walang naipasang committee report. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni De Lima na hindi agad-agad maipapasa ang panukalang ito, gayong mas magiging mabusisi ang mga senador sa pagtalakay nito. Dagdag pa niya ay marami anya sa mga senador ang tumututol sa pagpapabalik ng death penalty. Samantala, Waila, sa ibang balita naman ay kakasabi lang ni Senator De Lima na hindi siya dadalo sa gagawing preliminary investigation ng Department of Justice ngayong araw. Ayon kay Senator De Lima, ay magpapadala na lang siya ng abogado para dumating sa pagdinig. Maghahain din anya siya ng motion for reconsideration sa reklamo laban sa kanya, pero tumanggi muna siya magsabi ng mga detalye ng lalamanin nito. Maalalang nireklamo si De Lima ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC dahil sa mga pamamayagpag ng droga sa loob ng New Bilibid Prison noong kalihim pa lang siya ng DOJ. Name and shame tactic adopted by our president has both a plus and a minus. No? On one hand, it demonstrates yung seriousness, yung determination niya to really stomp out criminality and corruption, especially official corruption within the PNP ranks, between and among the PNP officials. So that's the plus. On the other hand, syempre, may violation dyan ng due process. There's still a presumption of innocence. And therefore, they're entitled to be heard. They should not be subjected to trial by publicity. I told you, wag mo akong look at your own back. There is a more serious crime being committed every day. Yung lumalabas ng preso nag-hold up, nagkikidnap, tapos bumabalik dyan sa munting lupa. Yung mayayaman na lumalabas dyan, binabayaran. Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Bakit nakakalabas at nakakapasok? Bakit nakakapasok yung mga babae? Bakit nakakapasok yung magagandang pagkain? Bakit nakakapasok yung baril? Bakit sila nakakaluto ng shabu dyan? You answer for that to the nation. Huwag mong sabihin na pa-read ko lang. No. Iyong bureau yan. Nandoon ako sa Mindoro, lumabas yung sablayan. Ang iyong penal colony guard, nagbibenta ng shabu, kasali yung preso sa labas. What do you think is happening to this country? I'm the only local official openly talking against drugs. You have the goal
to just say now, pinapatay ko yung mga kriminal? Anong ginawa mo sa mga kriminal dito sa Pilipinas? Answer me. Ikaw, abogado ka. You arrested President Arroyo without a warrant of arrest, without a hold departure order. Short of just you kidnap the person, then you filed a case. But that cannot erase the fact that at the time you committed a very serious crime of arresting a person without legal grounds. Korte lang ang makapag-aresto eh. You never showed a warrant of arrest. You never showed a whole departure order. Pilipino tayo. Akala ko ba you're talking about democracy? You must account for the sins in public because you're running for senator. And I will go personal sa iyo, sa buhay mo. Sangkot sa droga. Hindi na po nakakagulat yan. Although ang nakakagulat lang para sa akin is sa unang sabak pa lang, sa unang yugto pa lang ng administrasyon, ganyan nakadami ang mga namamatay. In fact, even before June 30, kasi kung susundan natin yung so-called kill list ng PDI, as of July 7, 72 na kaagad. At least the documented ones. We don't know, baka there are others na hindi pa masyadong nabalita. But before that, or right after elections, nung May 10 onwards, ay nagsimula na rin yan eh. You know, dun sa post-transition period. Kasi syempre nagpapakitang gilas naman syempre ang kapulisan na Hindi pa sinusunod umuupo. nila. Hindi pa talaga formal na Pangulo. Umuupo. Yun lang ang parang nakakagulat. Pero yung phenomenon na yan, I would call it phenomenon na naman, na ganyan halos araw-araw, or araw-araw talaga, may mga namamatay bilang bahagi nitong very, very fierce and strong anti-drug campaign of this administration. Okay, but pero I mean, yun naman ang kampanya niya. Nahalal siya based on that campaign. So may mandate na to go after drug suspects. Yes, may mandate. Wala po tayong problema doon. Hindi ko po kini-question yun. Nakikiisa po ako doon. I fully support the campaign against drugs, against criminality. Ang gusto ko lang makita, ang gusto ko lang masiyasat ng husto ay yung pamamaraan ng pagsasagawa ng kampanya na yan. All along, tayong mga mamamayan thought that we are being protected by the police primarily. Masakit pakinggan kasi ginastusan mo na, binabayaran mo yung pag-aaral niya, lahat ng uniforme, pati medyas niya, pati sapatos, gastos mo. Tapos you commit. By any language, it is really treason. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu, in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. I would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng saraswela na hanapin ninyo ang totoo. Kasi overnight, I was really trying to figure out
I do not necessarily humiliate people. It's not my practice. Politiko ako eh. Kung mayor-mayor lang ako, o wala naman akong kasali dyan sa bayan na yan, the Republic of the Philippines, edi okay lang. But dumating ako sa posisyon na to, and I said, I have this sacred obligation to the Filipino people. By my oath of office, I have to tell you the truth. And the truth for the moment is, after so many validations, even when I was still mayor of Davao City, lumalabas na itong mga pangalan na to. Na ganyang mga summary killings ng mga suspects, whether these are drug suspects or not. May mga na-dokumento po ang CHR, even yung Human Rights Watch. Pangalawa, bagamat meron ho kaming mga natagpuan na mga testigo dyan sa mga killings na yan sa Davao, ay wala ho ni isa sa kanila naglakas ng loob noon, nung nasa CHR po ako, na mag-execute ng affidavit para maging ebidensya dyan sa pagtugis dun sa mga dapat tugisin sa phenomenon na yan dyan sa Davao, yung tinatawag na Davao Death Squad. Started during her time. Siya ang magbantay sa akin. May access ako ngayon sa lahat ng documents why she started late. Hay, lilibat, tumahimik ka. Pareho ka na sa taling sa opisina. Wala kayo nakitang, I will investigate you. Then I will file charges against you. Ano ka man? Do not ever think that the order na may sabi nila na yung patay doon sa yung binatawa ng mga priso upon your orders. Do not pick a fight with me. You will lose. Set up siya ang walang trabaho. Ano bang nagawa ng DOJ until now? I said, they're still trying to, they're agonizing to establish what the name. If you are there for a long time and you have not solved smuggling until now, and yearly we lost 7 million, that is a crime and that is criminal negligence on their part. Di ba sinabi ko na sa'yo, nag-usap tayo noon, hindi ako ganun, ma'am, and I-address you as ma'am. Although mas nauna ako sa eskwelahan natin sa iyo. Ni ma'am kita eh. Sagasaan kita. Sinagasaan mo ako na sa power ka, sasagasaan kita. You better stay there, DOJ, until the end of time. At your own back of there is a more serious crime being committed every day. Yung lumalabas ng preso nag-hold up, nagkikidnap, tapos bumabalik dyan sa munting lupa. Yung mayayaman na lumalabas dyan, binabayaran. Ngayon, magtanong ako, kasali ka ba doon sa pera? Bakit nakakalabas at nakakapasok? Bakit nakakapasok yung mga babae? Bakit nakakapasok yung magagandang pagkain? Bakit nakakapasok yung baril? Bakit sila nakakaluto ng shabu dyan? You answer for that to the nation. Ayaw ko simula ngayon sa lahat na may bababa dito na smuggled goods. Sabi ko, pagbabarilin ko kayo. Kabugahan ng gulong. Ang bugok. Hindi sapat ang gulong. Yan to para kang dilinga. Di ba? Yang hingaling ang buhaw. Listen, ma'am. You or her that one message you threatened to kill a certain Alfredo Mendoza. Napay iko Mendoza. And what is horrible is that right after 2 days after you threatened him, he was found dead. With a gunshot full of his head. What can you say about that? Huh? Yes. Ampun. Kasi yun yung buto niya. Ang bugiro na.
trabaho sila. Human rights ba siya? Ano ang mga kayo kaso? Mga tutulong niya mga husgawas. Si Eka, kanyang lula ko na. O lula ko na.